Hindi siguradong matutuldukan ang mga armadong pagkilos sa Mindanao kahit pirmado ng huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement ayon sa isang eksperto. Ang Moro National Liberation Front gustong buhayin ang kanilang petisyon sa United Nations kaugnay sa Mindanao. Balita hatid ni Jamsi Sante. Noong Setyembre 2013, umatake ang Moro National Liberation Front o MNLF Miswari faction sa Zamboanga City dahil saan nila'y pagbabaliwala ng gobyerno sa kanilang 1996 Peace Treaty. At ngayong pirmado na ang huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement, bubuhayin daw ng MNLF ang petisyon nila sa United Nations na ibigay ang kalayaan ng Mindanao. Para sa akin ay stupid step na you abrogate one agreement in favor of another agreement. Now we can pursue our original intention of decolonizing the whole of Mindanao at maging malayang bansa ang Mindanao. Sa mapayapang paraan nila gustong makamit ang inaasam na kalayaan, pero hindi nila masigurong hindi na mauulit ang insidente tulad ng Zamboanga crisis. Sila ang may magandang intelligence network. Kung baliwala na ang mga revolutionary movements dito sa Mindanao, di baliwala. Tingnan natin kung anong mangyari. Kasi mahirap naman yun sabihin ko na kailangan tingnan kami ng presidente. Ayon sa isang eksperto, asahan na ng gobyerno na may mga grupo tulad ng MNLF na hindi matutuwa sa MILF Government Peace Agreement lalo kung hindi sila kinonsulta. Hindi rin daw siguradong matutuldukan ng peace agreement ang mga pagkilos sa Mindanao. If the same conditions persist, I am very sure there will always be Nur Miswari, new Hasim Salamat, new Jan Jalani who will come forward to advance the struggle. Ngayon pa lang, inanunsyo na ng tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu na magsasagawa sila ng assembly sa Zamboanga City sa Pebrero kasama ang indigenous people, ilang religious group at MNLF members na hindi konektado kay Nur Miswari. Hindi kasi nila nagustuhan na isinama ang Sulusi sa sakop ng kasunduan nang hindi sila kinukonsulta. Ayon sa Malacanang, iginagalang nila ang opinyon ng mga hindi sang-ayon sa kasunduan. Pero naipaliwanag na nila ang lahat ng tungkol sa peace agreement at umaasa silang hahantong ito sa kapayapaan. Binati naman ng United Nations at ni British Foreign Secretary William Hague ang gobyerno para sa kanilang dedikasyon sa usapang pangkapayapaan. Jamsi Sante, GMA News.